Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Si Huang, na nasa bingit ng pagsabog, nang marinig ang mga salitang ito, ay hindi na nakapagpigil. Ang purple na enerhiya ng kanyang buong katawan ay agad na sumabog palabas. Ang 5 witches, kasama si Mushi, ay sumabog din sa enerhiya. Kawalanan ng galang. Ang mga mortal ay mortal pa rin. Ang mga langgam ay laging langgam. Ang lakas ng Ten Sorcerers ay hindi ninyo kayang isipin. Nang makita ang eksenang ito, mabilis na nagbabala si Pan Zong sa lahat na mag-ingat. Ito ang paraan ng pagkalat ng pangkukulam, katumbas ng rurok ng 7 dahon. Kung walang 8 dahon, mahirap siyang pigilan. Nagulat si Ming Shirin. Sa sandaling ito, humawak si Lasho gamit ang kanyang kamay, na hinihila si Pan Shou sa kanyang tabi. Ang pinuno ng Black Knights, dating una sa blacklist, ngayon, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ng malinaw. Sa pagsasabi nito, ang kanyang palad, na naglalaman ng pambihirang kapangyarihan ng Heaven Writing, ay bumagsak ng direkta sa likod ni Pan Shou. Ang primal energy ay kumislap tulad ng mga bituin, na umaabot sa kanyang mga meridian pathway, agad na nagpapawalang bisa sa kapangyarihan ng pagtatali ni Pan Shou. Isang malabongong hamog na may mabangis na anyo ang lumutang mula sa kanyang bibig. Nakatingin kay Lasho, sumisitsit at umuungal, ikaw na naman. Malamig na sumanghal si Lasho at sa isa pang suntok ng palad, pinadala si Fano na lumilipad palabas ng karwahe, ang iyong nakakahumaling na pangkukulam ay naglaho na, umalis ka na. Sa sandaling ito, nablangko ang isip ni Pan Shou, sino ako? Nasaan ako? Biglang bumuhos ang mga alaala at lumitaw tulad ng isang alon, naaalala ko na ngayon, ang Ten Sorcerers, si Molly. Nagliliyab ang kanyang mga mata, inihayag niya ang 2 pangalang ito, napapaligiran ng makapangyarihang primal energy tulad ng isang nagliliyab na apoy, agad itong sumabog. Ang malaking 100 Tribulations Insight Avatar ay tumigas sa pag-iral, ang 8 dahon na Golden Lotus sa ilalim nito ay naglabas ng nakasisilaw na liwanag. Hindi makapaniwalang nanunood sina Yuk Chong at Danang Huang, ang aming boss, ano ang ginawa mo? Pagkatapos ay mariing pinagalitan ni Pan Zong, tumahimik kayo. Tinamaan si Pan Shou ng nakakahumaling. Na pangkukulam. Tinulungan siya ng Pavilion Master na basagin ang pangkukulam, huwag kayong maging walang utang na loob. Nang marinig ito, nagulat si Yan Hong, nakakahumaling na pangkukulam. Tumango si Pan Zong, tingnan ninyo ang inyong sarili. Nag-aral ako ng pangkukulam sa loob ng ilang panahon, at ang mga hindi nakakaunawa ng pangkukulam ay walang makikita. Siyempre, nahihiya rin ako na ang pamamaraan ng paglilinang ng kisame ng Clarity Sect ay nabasag ng isang palad. Ang Pavilion Master ay makapangyarihan. Sa sandaling ito, labis na nagalit si Pan Shou, tulad ng isang baliw na hayop, ang mga lumalapastangan kay Lasho ay mamamatay. Habang iniwawagayway niya ang kanyang mga braso, ginamit niya ang The Whistsealed Rand move. Sa ilalim ng pagpapahusay ng 8 dahon na 100 Tribulations Insight Avatar, ang langit ay napuno ng mga after-image ni Pan Shou. Ang dating unang ranggo sa blacklist ay sa wakas ay bumalik. Ang kanyang mga kamao, na nababalot ng malakas na enerhiya tulad ng isang barrage ng mga bala, ay bumalot sa langit, agad na sumasabog patungo kay Huang, walang tigil na umaatake. Namamanghang nanunood sina Pan Zong at Xiao Jiang, ito marahil ang tunay na lakas ni Pan Shou. Tutal, mayroon siyang paglilinang ng 8 dahon. Daan-daang taon ng pagtatago, sino nga ba itong si Molly, para kontrolin ng husto ang 8 dahon na si Pan Shou? Ang 9 na sorcerers, kasama ang iba pa, nang makita ito, ay gustong suportahan si Huang. Ngunit sa sandaling ito, iniwasiwas ni Duan Mushi ang kanyang Overlord Spear, na humaharang sa kanilang daan, ako ang inyong target. Si Ming Shirin, na may hawak na Separation Hook, ay sumunod ng malapit, at ako. Pareho silang may mga heavenly weapon, na humaharap sa 3 o 4 na dahon na 9 na sorcerers, bahagya silang makakatagal ng ilang sandali, ngunit ang problema ay 9 sila. Kahit na sila ay mga cultivator ng pangkukulam na may mahabang oras ng paghagis, sina Duan Mushi at Ming Shirin ay 2 tao lamang,
paano nila haharapin ang siyam na mahuhusay na cultivator ng pangkukulam. Ang nakagapos na sina Yukchong at Denang Yanhong ay sumigaw, pinuno. Nakikita si Pan Shou na desperadong nakikipaglaban-laban sa makapangyarihang mga kaaway, paano sila mananatiling nakatayo at manunood. Hinimas nila Shou ang kanyang balbas at sinulyapan sila, malinaw na ba sa inyo ngayon? Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Pan Zong, si Pan Shou ay kontrolado. Kayong apat na magkakapatid ay pawang mga piyesa lamang na ginagamit. Ngayon, ang kumontrol sa inyo ay nasa harapan ninyo. Matapos maunawaan ng dalawa ang sanhi at epekto, pareho silang nagalit. Inilabas ang kanilang mga pagkakagapos, tumalikod si Pan Zong at iniangat ang kanyang kamay, mabilis itong iniwasiwa sa kanilang mga katawan. Tumunog ang dalawang, pang, at ang matagal nang nawawalang kapangyarihan ay bumalik sa kanilang mga katawan. Nagpalitan ng tingin sina Yukchong at Yanhong, pagkatapos ay lumundag palabas ng lumilipad na karwahe, sumugod patungo sa larangan ng digmaan. Ang kanilang pagsali ay agad na nagpataas ng pressure sa siyam na sorcerers. Sina Ming Shirin at Duan Mushi ay maaaring humarap sa dalawa, habang sina Yukchong at Denang Yanhong ay humarap sa isa. Ito ay nag-iwan ng tatlong natitira. Bagaman pantay ang laban ni Huang kay Pan Shou, naglabas pa rin siya ng kumpiyansa, kahit na ganoon, ang 10 ninuno ng sorcerer ay hindi rin matatalo. Hindi nag-aksaya ng salita si Shou, direktang kumuha ng 3 prop card, minamaliit ninyo ako. Pagkatapos niyang magsalita, 3 nakasisilaw na kulog na enerhiya ang agad na bumaba. Ang kidlat na may halong malakas na enerhiya, tulad ng banal na parusa, ay agad na tumama kina Huang Wuyi, Huang Wuguan, at Huang. Ang 3 ay dumura ng dugo at sabay-sabay na ipinadala na lumilipad. Si Huang Wuji ay naging abo. Ang pagpatay sa isang target ay nagbibigay ng 100 merit points. Narinig ni Shou ang prompt ng sistema, at pagkatapos ay umiling, ang 1% na posibilidad ng nakamamatay na suntok, walang paraan upang maiwasan ito. Malas ka lang. Ang paggamit ng mga buhay na tao upang tawagin ang mga patay, ang pagpatay sa kanila ay bibilanggan lamang bilang mga merit points ng mga buhay. Habang nag-iisip siya, bumaba ang boses ni Huang, kaunti na lang ang oras. Ang galit sa kanyang puso ay nagtulak sa kanya na huwag nang magpatuloy sa pakikipaglaban, ngunit tila may isang boses sa kanyang isipan na lumalaban, Lord Huang, huwag kang magpakamatay. Habang nilalabanan niya ang walang tigil na atake ni Pan Shou, nagsalita siya, ang mukha ng 10 ninuno ng sorcerer ay nawala na sa inyong lahat. Sana'y magsilbi itong babala sa mga inapo ng pangkukulam sa mundo. Sabay-sabay na tumugon ang 8 witches, nanunumpa kaming susundin si Lord Huang hanggang kamatayan. Nang marinig ito, agad na nag-utos si Shou na umalis, tumugon si Little Yuan at agad na sinimulang itulak ang lumilipad na karwahe, mabilis na umaalis sa larangan ng digmaan. Pangatlong nakatatandang kapatid, pang-apat na nakatatandang kapatid. Nang marinig ang paalala ni Little Yuan, ang dalawa ay kumislap at mabilis na sumunod. Hindi ko kayo matatalo, karapat-dapat kayong tawaging 10 ninuno ng sorcerer. Ang isang tunay na lalaki ay kayang yumuko at magunat, maglalaban tayong muli sa susunod. Natural na hindi sila hahayaan ni Huang na umalis, at ang purple na enerhiya ay bumaril mula sa kanyang palad, na gustong pigilan ang dalawa, ngunit sa sandaling ito, biglang sumalakay si Pan Shou. Inutol ang paghahagis ng spell ni Huang, Molly. Shou, kahit sa kamatayan, hindi kita palalampasin. Sa isang dagandong, muling lumaki ang 100 Tribulations Insight Avatar. Nagpaalala sina Yukchong at Denang Yanhong sa oras na ito, ngunit malinaw na mayroon ng kaisipan si Pan Shou na mamatay ng sabay-sabay, kung takot kayo sa kamatayan, umalis kayo agad. Ako, si Lenyua, ang pipigil kay Huang. Tutal, may limitasyon sa oras si Huang, at kung matyaga siyang magtitiis, hindi niya malalampasan si Pan Shou. Sa makatuwid, ang pagpapakamatay gamit ang pangkukulam ang pinakamahusay na pagpipilian. Tutal, patay na sila, kaya hindi sila natatakot sa kamatayan. Nang makita ito, agad na tumakas ang mga pulang rogue cultivator sa ibaba para sa kanilang buhay, ngunit mababa ang kanilang paglilinang at masyadong mabagal ang kanilang bilis.
Hindi umalis sina Yuk Chong at Denang Yanhong, sa halip ay lumipad sila patungo kay Pan Shou, hindi ipinanganak sa parehong araw ng parehong taon, ngunit umaasang mamamatay sa parehong araw ng parehong taon. Pagkatapos nilang sabihin ito, tinawag nila ang kanilang mga avatar at tumayo sa tabi ni Pan Shou upang labanan ang 8 witches. Sa oras na ito, pinalibutan si Huang, inilalabas ang lahat ng kanilang enerhiya. Sa sumunod na segundo, nakasentro sa kanya, agad na lumabas ang enerhiya, isang marahas na pagsabog na may malakas na bang, mabilis na kumalat palabas tulad ng isang sandstorm, winuwasak ang langit at lupa, agad na humahampas sa lahat ng direksyon. Ang nagbabagang apoy ay marahas na humabol sa lahat. Ang cloud-piercing flying chariot ay walang tigil na umugas sa ilalim ng impact ng pagsabog. Balisang itinuro ni Little Yuan ang likuran, sumisigaw ng malakas, "Master, pangatlong nakatatandang kapatid, pang-apat na nakatatandang kapatid." Tumingin si Lasho sa direksyon ng tunog, nakita lamang sina Duan Mushi at Ming Shirin na tumatakas patungo sa kanila ng buong bilis. Sa kanilang paglilinang, mahirap umalis sa apektadong saklaw sa maikling panahon. Kailangan nilang maghintay para sa kanila. Iniisip ito, mabilis niyang sinabi kay Little Yuan na magpabagal. Si Lasho ay kalmado sa panlabas na anyo, ngunit sa loob-loob ay nagdadalamati, patay na ang 10 sorcerers. Si Huang, Wu Guan, at ang 2 Black Knights, si Pan Shou, ay nagkakahalaga ng maraming merit points, ngunit malamang na hindi sila makakaligtas sa alon ng pagsabog ng enerhiya na ito. Hindi kumikita ng merit points, tunay na kawalan. Matapos lumundag sina Duan Mushi at ang iba pa sa cloud-piercing flying chariot, muling nag-utos si Lasho na bumilis. Ang pagpapabagal ng ilang oras upang makatakas at maghintay para sa kanila ay lubhang nagpabagal sa ritmo. Ang umaalong purple na enerhiya, tulad ng isang malaking alon, ay malapit ng lumunin ng cloud-piercing flying chariot. Mahigpit na sumimangot si Lasho, nag-iisip ng panlaban, kailangan ko bang gumamit ng Invincible Defense card ngayon? Ngunit tulad ng Fatal Strike, ang Invincible Defense ay malamang na isang single-target defense. Sa sandaling ito, isang nakasisilaw na liwanag ang nagmula sa isang 8-leaf avatar, na sa ilalim ng tulak ng malaking alon ng enerhiya, ay biglang lumapit. Si Pan Shou, sa loob ng avatar, ay dumura ng dugo, ang kanyang mga mata ay puno ng walang hanggang puot. Nang makita ito, agad na naging alerto si Lasho, sinusubukan akong kagatin bago mamatay. Isang mantis na sinusubukang pigilan ng isang karwahe. Akmang gagamit siya ng prop card, ngunit biglang tumalikod si Pan Shou, inilalagay ang kanyang sarili sa likod ng cloud-piercing flying chariot. Nagulat si Ming Shirin, tinutulungan niya tayo. Medyo nagulat din si Lasho. Sa lohikal na paraan, dapat na magkaaway si Pan Shou at ang Evil Sky Pavilion, sabik na hayaan ang mga paputok na enerhiya na ito na wasakin ang cloud-piercing flying chariot, ngunit pinili niyang tulungan ang Evil Sky Pavilion. Ano ang ibig sabihin nito? Tutal, may lakas si Pan Shou ng 8-leaf, ang makaligtas hanggang ngayon sa gitna ng pagpapakamatay ng 10 sorcerers ay makatwiran. Gayunpaman, malubha na siyang nasugatan, at ngayon ay isinasapanganib ang pagkawasak ng kanyang dantian at dagat ng chi sa pagsasagawa ng pamamaraang ito, malamang na mamamatay siya dito. Ang umaalong alon ay ganap na hinarang niya, at ang hindi apektadong cloud-piercing flying chariot ay mabilis na nakatakas. Si Pan Shou, na desperadong nagpupumiglas at dumudugo mula sa kanyang 7 butas, ay sumigaw, "Ako, si Lenyua, ay hindi kailanman nagmakaawa sa sinuman, handang mamatay na humaharang sa 10 sorcerers na ito, humihiling lamang sa senior na mangako ng isang bagay, tulungan akong patayin si Molly." Pagkatapos niyang magsalita, nilamon siya ng purple na alon. Ang avatar ay nabasag at naglaho, ang kanyang figure ay nawala sa kalagitnaan ng hangin. Bago makatugon si Lasho, ang kapangyarihan ng pagpapakamatay ay umabot sa rurok nito, at pagkatapos ay unti-unting hamina. Ang tumataas na purple na usok ay nagbago sa isang higanteng mukha ng tao, na nagsasabi ng ilang salita, hanggal na pagpili. Ang mga cultivator na nanunood mula sa malayo, na inalag ng epekto, ay patuloy na umatras.
Makalipas ang ilang sandali, ang kapangyarihan ng pangkukulam ay ganap na naglaho, na nag-iwan lamang ng larangan ng digmaan na puno ng lumilipad na alikabok.